Grabe, tumutulo yung luha ko dito. Kung sino pa yung walang-wala, sila pa yung pinakamapagbigay. Sa bagong vlog ni Ivana, nagpanggap siyang buntis na namamalimos. Habang kausap niya yung isang lalaking kumakain, bigla na lang lumapit si Tatay Jesus. May dalang barya, marumi, pagod. Pero ang puso puno ng kabutihan. Hindi naman siya nilapitan ni Ivana, pero siya mismo ang nag-alok at nagbigay. 15 pesos na lang pera niya, pero ibinigay pa niya ang 10 pesos para lang may makain si Ivana. Sino ba naman ang hindi mapapaiyak sa ganito? Kakain ka, ma'am? Kain ka na ron? Opo, kaso wala po akong pera, sabi ni Ivana. Hindi, ako na. Hingi ka na lang ng sabaw. Sabay abot ng piso-pisong pag-asa. Ayaw pang sumamat, solo flight ako. Simple lang daw ang gusto niya, damit at pantalon. At kahit inalok siyang pakainin, tumanggi pa dahil kumain na raw siya. Pero ang mas nakakatunaw ng puso, nang may batang dumaan, binigyan niya ulit ng pera kahit halos wala na siyang matira. Baka nagugutom, mahirap magutom. Kahit walang matira sa akin, basta makatulong ako, masaya na ako. Words na diretsong tumama sa puso. At habang nagkukwento si tatay, ramdam mo yung pananampalataya niya. Ang Panginoon laging nakikinig. Minsan dasal ko pambili ng pandesal, pero higit pa ang ibinigay niya. Hindi lang bigas, may damit, may tsinelas, may sapin pa. Kinabukasan, binalikan siya ni Ivana. Binigyan ng pagkain, bagong gamit, pera, at higit sa lahat, isang tahanan. Isang panalangin na matagal niyang tiniis. Sa wakas, sinagot ng Diyos, Tatay Jesus, napakabuti mong tao. And Miss Ivana, salamat. You set the standard. You are the kind of influencer the world needs. Kung nabagbag puso mo sa kwentong to, share mo para mas maraming tao ang makakita ng kabutihang ganito. Kung kaya nating matuto kay Tatay Jesus na tumulong kahit kaunti lang ang meron, kaya rin nating maging liwanag sa iba, maging mabuti, maging mapagbigay, maging instrumento ng Diyos sa kapwa.